The Senate lawmakers are also offering measures to manage the Middle East crisis. For details, let's hear it from our mojo, Merymon Reyes mula sa Senado. Merymon, okay, ano-ano ang mga plano ng mga ilang senador o kanyang mga panukala para maibsan tong problema, yung krisis? Lord Denise, ang unang nasabi kasi ni Senator Rizon Teveos kahapon is kailangan na raw pag-usapan, paghandaan at magsapasa naman ng supplemental budget ang pamahalaan na kung saan itong over 52 billion pesos pwede raw kunin ito sa discontinued flood control projects, yung sa ASEAN Summit na 2026 na naging budget, and even yung NDRIM funds o yung NDRRM funds. Pero kanina, naibahagi naman ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian na ibinahagi sa pagdinig ng komite kanina ng Department of Budget and Management na under the NDRIM Fund, yung calamity fund na around 39 billion pesos ay maaari raw gamitin na to help cushion yung effects nga o yung impact na itong girian sa Middle East, particularly pagdating sa supply or sa elevating price naman daw ng produktong petrolyo. Yun nga lang, ang area of clarification daw na kailangan dito is kailangan i-determine kung kung pasok na ba yung bilang calamity, itong economic calamity na posibleng nararanasan na ng mga tao. And so far kasi ito, plus yung bukas kasi ang Senate Committee on Ways and Means, magkoconduct din sila ng pagdinig tungkol naman doon sa mga panukalang batas filed by senators tungkol nga sa pagbibigay ng emergency power sa Pangulo to either reduce or suspend ang excise tax. Ang isang tinitingnan din nila dito, so far daw ang consensus is suspending the excise tax for a month or two. But then again, ang isang kailangan pa rin tingnan dito, yung average pa rin, nasa loob ng 30 days, kung nananatiling $80 per barrel itong presyo nga ng produktong petrolyo o ng crudo, doon pa lang magagawa yung pinaka-pag-suspend or pag-reduce ng excise tax. Ang sabi rin ni Senator Sherwin, bukas din ipupush niya rin yung magiging proposal na imbes na hihintayin pa yung average of $80 per barrel within 30 days, or after 30 days, kung kaya daw makita na nagkaroon ng pagtaas ng over 50%, within 2 weeks, dapat yun yung proposal niya na kung maaaring magamit na yung emergency power. But then again, ang sabi rin ni Senator Sherwin, kaya daw ng kanilang timeline kasi yung sinasabi naman bukas kapag dumaan na sa committee hearing, plenary session sa hapon, pwede naman daw nilang isuspend yung 1-day gap for the deliberations, for the debates, for the interpellation or amendments para mapasa agad to on first, on second reading, and then on third reading. Ang maganda kasi dito, pagka naipasa na yung emergency powers na nag-expire around the year 2022, at least may naka-standby na raw na emergency power ang Pangulo kung sakaling kakailanganin ito. Yun nga lang, para naman dito sa calamity fund and yung contingent fund na maaari raw gamitin, ang concern dito sa NDRIM fund na gagamitin is kailangan ma-determine kasi walang experience para ang Pilipinas na ang calamity concern ay cost ng surge sa fuel prices. So bago daw ito sa karanasan ng tao ngayon, kaya ang isa sa inaantabayanan dito is yung declaration ng state of calamity or emergency na tungkol naman dito sa surge ng oil prices. Pero ang sabi ni Senator Sherwin, mukhang malapit na raw tayo sa ganitong sitwasyon kasi even yung normal daily lives ng mga tao, yung normal economic operations daw ng mga tao, naaapektuhan na nitong girian nga sa Middle East. So, Balik sa inyo. ang definition pala nila ng calamity ay natural calamities lamang, mga bagyo, lindol, ganyan? Actually, nabanggit ni Senator Sherwin, yan ang naging tanong niya sa DBM kasi parang pwedeng masabing man-made calamity naman daw itong surge ng prices, cause nga ng girian sa gitnang silangan. Yan yung sinabi ng DBM. Oo, on that case, maaari raw gamitin itong calamity fund nga sa ilalim ng NDRM. Pero yun nga lang, kailangan din daw talaga muna nilang linawin kung pasok na raw ba talaga ito. And should it happen, magagamit naman daw yung calamity fund. Plus yung contingency fund nga raw ng gobyerno na around 14 billion pesos. So yan plus yung 39 billion pesos na calamity fund, maaabot nito yung around 52 billion pesos worth ng possible na kakailangan i-caution na epekto nga sa fuel subsidy, sa agri-subsidy, sa energy na kakailanganin, and other necessary efforts daw or initiatives. Ang na-open din kanina is itong mga public school or private school, parang kailangan din tignan
yung options kung maaari bang mag-conduct ng online learning setup muna ulit para makapagtipid sa kuryente. Yun nga lang ang concern niya for public schools. Syempre, hindi naman daw lahat as privileged as private schools. So they have to take into deeper consideration ang kaso ng mga pampublikong paaralan. Pero for private schools, it's an option out there daw to conduct virtual classes muna for the meantime para lang makatulong lang sa pagtitipid ng kuryente. Ako, meron mo isang mabilis lang. Balikan ko on granting the President some the emergency powers. May safeguards ba tayo para naman ma-ensure na hindi maabuso yung emergency powers na yan? Yung sa ilang versions kasi ng Senate bills na nakafile dito, may nakalagay doon na it should be upon the recommendation of the Department of Finance, the Department of Energy. May ilang nakalagay doon na kapag nag-subside na yung issues or yung considerations na nagfa-factor in kung bakit kailangan i-suspend or i-reduce yung excise tax. In this case, in this context, ito nga yung girian sa Middle East, yung pahirapan daw sa logistics ng pagpapadala ng supply ng crudo, automatically magli-lift daw itong naging regulation on the excise tax. Pero since iba-ibang version pa yung Senate bills na nandito, yan yung maaaring i-consolidate tomorrow. Kasi bukas gagawa ng hearing lahat ng Senate bill versions net itong paggalaw nga sa buwis. Same goes sa VAT. Nang sabi naman ni Senator Sherwin, medyo mahirap daw kasing pag-usapan yung kung tatanggalin or babawasan ang VAT kasi wala pa rin daw kasiguraduhan na bababa ang presyo ng crudo kapag tinanggal ang VAT. So more or less, ang nakikita dito, ang maaaring magalaw talaga excise tax kapag nagtagal pa rin for 30 days lang, average ay $80 per barrel, or gamitin na yung available funds for subsidies or yung mga iba pang pangangailangan. Oo, Mary Mon, ito naman si Senator Risa Ontiveros, ang tinitingnan niya na maaari daw pagkunan ay itong mga proyekto ng gobyerno na malalaki yung mga alokasyon. Halimbawa, yung 2025 flood control projects, may 70 billion plus par pera na makukuha dahil tinigil ang marami sa kanila. At pati na rin yung ating may 17.5 billion na allocated sa pag-host natin para sa ASEAN 2026. Pwedeng maging phased obligation, parang stagger din yung release at yung prioridad siguro, Pero Mary Mon, cambio tayo. Pwede ba? Okay. Alam mo, kung wala tong oil price shocks dito, yung mga balita dito, malaking ito si Senator Marcoleta, naghamon. Naghanap na asa na yung bakit hindi pinapatawag ng Blue Ribbon Committee yung mga Marines, etc., etc. Lord, mamayang hapon. Actually, around 3 o'clock in the afternoon kasi sa pagsisimula ng plenary session, nakita natin part ng agenda ay may privilege speech dito si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ang nasabi niya, ang naibahagi niya sa media kahapon, ngayong araw sasagutin daw ni Senator Ping lahat daw nitong alegasyon or yung parang baseless na mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Yung isa tungkol doon sa Senate sa partial Blue Ribbon Committee report, ang pinaka-procedure daw dito, siya ang pipirma bilang chair si Senator Ping at irurutan niya ito sa mga senador. So hindi raw, kumbaga opposite ito sa nasasabi ni Senator Marcoleta na hindi niya pa raw natatanggap or hindi niya pa raw nakikita yung kopya ng partial Blue Ribbon Committee report. Same goes din doon sa pagbabay nga sa yung pagkatao nitong 18 uniformed men, yung sinasabi nga na ang question kasi dito ni Senator Marcoleta, bakit hindi raw nagpapatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee doon nga sa allegations ng 18 uniformed men na kesyo may iba pang mga nakakatanggap pa ng cashback related again to former representative Congressman Zaldico. So lahat ng sagot dyan, maririnig natin more likely mamayang hapon mula dito kay Senator Ping. Ang sinasabi nga lang kasi ni Sen Ping nitong mga lumipas na araw, ayaw niya talagang parang gatungan pa yung nagiging conversation on this one. Pero mukhang later, yung privilege speech ni Senator Ping magiging malaman. Enough is enough, ika nga ng Senador. Maraming salamat sa iyo ang ating mojo sa Senado, Mary Mon Reyes.